Good morning mga karamay. Good morning po sa inyong lahat. Thank you very much po sa bawat subaybay ninyo kay Tita Emmy. Thank you po sa like and share and subscribe po ninyo hanggang sa nakarating sa bell. Thank you very much po sa inyong lahat. Buong puso po ako nagpapasalamat. Muli ko na naman pong uumpisahan ng istorya ng buhay ni Tita Emmy. Ayan. Sama lang po kayo kay Tita. Salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan. Ayun nga po, nakabalik na tayo ng Maynila. Nakita ko na rin po ang aking mga pamilya. Nakita ko na po ang aking kapatid at mga magulang. Ayan. Hanggang sa nakalimutan ko nga po yung taxi driver. Hindi nga po natin nabayaran. Pero ganun pa man, pahala ng Diyos sa kanya. Ayun. At nag-umpisa na naman po kaming dalawang mag-asawa sa Maynila. Ayan, naghanap po siya ng trabaho, nagkaroon po siya ng trabaho at nagbalik din po ako ng trabaho dun sa ninong namin sa kasal. Tiga-ayos ng dyaryo, tiga-tiklop ng dyaryo sa isang junk shop. Ayan, yun po ang aking naging trabaho. Naging katulong niya po ako na makaahon sa hirap. Ayan, hanggang sa napanganak ko naman po yung aking pinakapanganay ngayon. Lalaki po ang aking pinakapanganay ngayon eh. Yun, naipanganak ko naman po siya ng maayos, lumaki naman po ng maayos, ayan. Pero bago po siya mag-isang taon, inabot na naman kami po ng swerte. Yan, inabot na naman po kami ng hindi namin inaasahan. Nagkaroon na po ng sunog sa lugar namin, tanghaling tapat. 3 kalye po yung nasunog na lugar. 3 kalye po kami. Malawak po yung talaga naging sunog nung panahon na yon. Ayun, isa nga po kami sa nasunugan. Ayun. Siya rin po ang nakakita ng sunog kasi tanghaling tapat po yun nagpapahinga po siya, nakatulog. Ayun, paglabas po niya kasi papasok po siya. Paglabas po niya sa bahay para mag-asikaso ng pagpasok, nakita niya po may sunog. Sabi niya, "Mama, ligpit ka." Sabi niya ganun. "May sunog." Sabi niya ganun. Naku, nataranta po ako kasi buntis din po ako nung panahon na yun. Buntis po ako dun sa aking pangalawa. Nag-asikaso po kami. Nag-ayos po kami. Di po namin, pagka po pala talaga kayo yung nasusunugan, di nyo po alam kung anong dadamputin nyo. Nakadampot lang po kami ng kung ano-ano. Tapos yung asawa ko hinimatay pa dahil siguro sa nervyos, dahil sa malaki na po yung sunog Sabi, basta ako po, pinulot ko na lang po yung bata, yung mailigtas po siya. Hinimatay po siya, ginising pa namin. Gising kasi hinimatay po siya. Pagkagising po niya, butit nagising din po ng madalian lang pong nahawhawan lang po siya na nagising din po agad. Yun, inilabas niya po. Sa panahon na yun ay meron na po kaming naipundar na motor, na ilabas niya po yun para kahit yun lang po ang mailigtas namin. Nahirapan nga po daw siya mailabas gawa ng galing po sa dahil nga hinimatay, medyo nahihilo pa raw po siya. Yun, sabi niya, nahilo ako doon kaya hindi halos nakabalik. Ang tatay ko naman malayo po kasi ang lugar namin, pero tumakbo po sila kasi nabalitaan nila may sunog sa lugar namin. Nagtakbo po sila, nakakuha po ang tatay ko dahil nga may edad na rin po. Nagbalot sa isang kumot ng ang naibalot po ay puro unan. Puro unan po ang nailigtas po ng tatay ko, kaya nung panahon po na yun, talaga na zero po kami, halos wala po kaming nailabas, wala po talaga kasi yung sunog po nasa kabila lang po namin. Madali lang pong kumalat kasi puro kahoy po yung mga bahay, kahoy po, hindi pa masyadong uso nung araw yung mga halo-halo blocks, yung ganyan, yung mga bato-bato. Noong panahon na yun puro kahoy ang mga kabayan. Kahoy po talaga, kaya ang nangyari na wala ho kami talagang nailigtas. Tumuloy po kami sa isang eskwelahan. Doon ko po dinala yung aking anak. Doon po siya eksaktong naging 1 taon. Yung panganay ko po naging eksaktong 1 taon po siya. Ayun, kaya sabi ng tatay ko, bakit dito pa kayo tutuloy?
bumalik kayo sa bahay, sabi niya ganun. Doon kayo sa bahay, sabi niya ganun. Doon kayo makapag ano, hanggang sa makahanap tayo na magiging matutuluyan nyo kung ayaw nyo sa bahay, ganyan. Siyempre, ang mga matatanda po, gusto rin po rin nila nagiging solo sa bahay, parang ganyan po. Nagtuloy po kami sa mga magulang ko doon po habang inaayos po namin para makakuha ulit kami ng matutuluyan naming mag-asawa. Yung nakakuha naman po yung asawa ko ng yun, matutuluyan namin, nangupahan na naman po kami, nangupahan kaming dalawa, patuloy po ang naging buhay naming dalawa. Ayan, hanggang sa naipanganak ko po yung pangalawa ko, naiayos naman po namin yung buhay naming dalawang mag-asawa. Doon po, nag-uusap na kaming dalawa na sabi niya ganun, gusto ko mag-abroad. O ikaw, anong gusto mo? Sabi niya ganun. O kung gusto mo, ikaw, sabi niya ganun. Pinag-iisipan po naming dalawa. Pero although na sabi ko, sige, bahala na. Kasi ang iniisip po namin nung panahon na yun, wala kaming panggastos. Wala po kaming panggastos na dalawa para makapag-abroad kaming dalawa. Kung sino po sa amin dalawa mag-abroad. Wala pong panggastos. Ang nangyari po doon sa inuupahan po namin, malapit po sa kalsada. Daanan po talaga ng sasakyan. Ang ginawa ko po para talaga makatulong sa kanya. Kasi dalawa na po yung anak ko, mahirapan na po ako magtrabaho doon sa ninong ko sa kasal, nag-aayos ng dyaryo. Hindi ko na po madadala yung dalawang bata. Nagtinda po ako ng sigarilyo, dyaryo, doon sa may harap lang po mismo ng bahay namin. Yung nilagyan lang po namin ng harang yung pinto para yung mga bata hindi makalalabas. Nagtinda po ako ng sigarilyo sa mga jeep. Yung inaabot po sa mga jeepney. Kasi daanan po talaga yung aming bahay. Yun po ang naging tulong ko sa asawa ko. Nagtinda po ako ng sigarilyo, nagtinda po ako ng dyaryo at saka candy dun sa tapat po ng pinto para na babantayan ko rin po yung dalawang bata at ganun pa man, nakakatulong din po ako sa kanya. Ayun, pero patuloy din po siyang nagtatrabaho kasi nga po talagang hindi naman po gaano kalakihan ang sweldo rin po niya, messenger po siya. Ayun, kaya magkatuwang po kaming dalawa. Hanggang sa naisipan po niya na kumuha tayo ng yung parang yung dyaryo po yung parang aangkat ka po talaga sa yung pinaka head nung may-ari ng dyaryo, yung pinaka kinukunan po talaga ng maraming tao. Yung talagang malaki ang puhunan. Dumirekta na po kami doon sa para yung puhunan na namin medyo lumaki-laki po ang aming tutubuin. Ganun po ang ginawa ng asawa ko. Nagdiretso na rin po siya doon at nakakuha naman po kami hanggang sa nakalipat po kami ng ibang bahay. Hindi na po doon sa sa tabi ng kalsada. Nagbalik po kami sa tatay ko kasi meron po yung pong kusina naming dati na giniba po nga nila at pinadala sa akin. Ang nangyari po, tinayuan namin yun, namin mag-asawa. Tinayuan namin yun para maging kwarto po namin, maging tuluyan namin. Doon na po kami tumuloy. Naipatayo po namin yung bahay na yun. Naiayos po namin doon sa konting puhunan namin sa dyaryo. Pinagpatuloy po rin namin yung dyaryo namin hanggang sa nagtitinda na po ako sa may Caltex. Doon sa may Caltex ng Shaw Boulevard, sa kanto ng Shaw Boulevard, pinagtipunan, ganyan. Doon po, nagtayo po ako doon ng maliit na lamesa. Naglagay po ako doon para magkaroon po kami ng trabaho namin mag-asawa. Ganun pa rin, rin po siya, nagdi-deliver din po siya ng dyaryo. Tapos pagdating ng alas 8, mapasok po siya ng trabaho. Ganun araw-araw po ang nangyari hanggang sa maipanganak ko po yung bunso ko. Nagkaroon po siya, naging problema yung bunso ko sa tiyan. Hindi po normal lang nang maipanganak ko po siya. Sinasabi po nila parang walang tiyan kasi nga lit-lit po ng tiyan niya. Yung po palang bituka niya, nasa dibdib lahat, sama-sama na po sa dibdib. Hanggang sa inoperahan po siya, 9 days lang po siya nang inoperahan. Tamang-tama po, nakaligate din po ako noon. Meron po rin akong sugat kasi niligate din po ako. Sa 9 days na yun, hindi pa ako masyadong nakaka-recover. Hindi pa rin po masyadong gumagaling yung sugat ko.
kailangan po, sabi ng tatay ko, dalhin mo na sa ospital yung bata, parang nangingitim. Yun, dinala po namin sa ospital. Yun, inoperahan po yung bunso ko dahil nga po walang tiyan. Inayos po yung kanyang yung laman po dun sa loob, inayos din po yun. Ang tagal po niya sa ospital, 2 buwan po, 2 buwan kasi nagtataisuka. Yun nga po sabi ng doktor, may survive natin siya sa pag-operasyon. Pero bakit sa sukatay, nahihirapan po din kasi papalit-palit na nga po yung gatas. Ang mahal po yung, parang special po yung gatas na naibigay sa kanya. Hanggang sa naisipan ko pong lagyan ng Cerelac yung gatas niya, pinaghalo ko po kasi talaga nagsusukatay. Doon na gustuhan niya po yung gatas na may Cerelac. Hindi na po siya nagsusuka, tsaka hindi na po nagtatay. Hindi na po nagsukatay yung bata dahil parang ng katawan niya yung gatas na ibinigay nila plus yung idinagdag kong Cerelac. Sabi ko, ito lang pala. Sabi ko ganyan, yung ganun po. Kaya pag tumitimpla po ako ng gatas niya, lagi may halong Cerelac. Tapos yung pong gatas na ibinigay ng Isomil na gatas, yun po ang naging gatas po niya. Hanggang sa nakauwi din po kami ng bahay, pero 2 buwan at mahigit po siya sa hospital. Ang nangyari po doon sa lay gate ko, napansin po, hindi ko po matandaan ngayon kung sino nakapansin sa akin na namumutla na nga po ako. Sabing ganyan, namumutla ka, anong nangyari sa iyo? Sabi ko, hindi ko alam, sabi ko ganyan. Tapos naisipan ko pong tingnan yung sugat ko. Medyo ninana po yung sugat ko, yung opera. Kasi napabayaan ko na po dahil nga sa bata na parang takot na takot po ako kung anong mangyayari. Ganyan, pinapabayaan ko po yung sugat ko hanggang sa sawa naman po ng Diyos. Inayos namin 2 mag-asawa. Kami na lang po ang nilinis po namin. Minom po ako ng gamot na kami na lang po nagreseta sa sarili namin. Yun, hanggang sa para di po tumagal, mga 1 week lang po, medyo natuyo naman na po yung sugat ko, naayos naman po yung sugat ko. Yun, pag uwi ng bata, tuloy din po yung paggaling ko, tuloy din po yung paggaling ng bata na iuwi namin. Minsan nagtataisuka siya dun sa sa iniinom niya. Sabi ko ganyan, bakit ganun? Sabi ko ganyan. Kaya po yung gamit po niya, ini-sterilize po yung pati damit. Kasi nga po masyadong maselan. Pinakukuluan ko po yung damit niya, tapos binabalot ko po sa isang typewriting. Yung sa kokomban po, binabalot ko po para hindi na aalikabukan. Siguro sabi kong ganyan, parang ganun ang problema. Yung ganyan, kung ano-ano na lang po naiisip ko. Basta ginawa po namin 2 mag-asawa yung lahat-lahat para ma-survive po namin yung bata. Tapos dumating po sa punto dahil nga sa tagal din po ng bata sa hospital, yung pong aming motor ay isinanla ng asawa ko. Nung araw po isanla lang po ng 1,000 yung motor. Isinanla po niya ng 1,000 para pambili po ng gamot, pambili ng gatas. Marami rin naman po mabibili doon sa 1,000 kasi nung araw malaking pera na po yung 1,000. Ayun. Tapos may hangganan po yung pagsanla. Kung hindi po namin matutubos agad ay mariremata yung motor. Ang nangyari po, ginawa po namin, sabi ko tama-tama, sabi ko ganyan, sumali ako sa isang paluwagan. Bago umabot po yung panahon na marimata yung motor, nakuha ko na po yung sahod ko sa paluwagan. Ayun. Sabi ko sa kanya, tubusin mo na yung motor kasi sinanla po niya yung sa boss niya. Sa boss din po niya isinanla yung motor. Yun, tinubos niya po bumalik. Sabi niya, ayaw nang ibigay yung motor. Sabi ko, bakit? Sabi ko ganyan, may dagdag naman yun. Dinagdagan ko po yung lahat ng sinahod ko po. 1,000 plus po yung sinahod ko. Ibinigay ko na po sa asawa ko para pampalubag loob po dun sa pinagsanlaan. Sabi ko ganyan, ibigay mo na yung lahat. Sabi ko, binigay mo ba lahat? Sabi niya, oo pero ayaw nang tanggapin. Ayaw na raw po ibigay yung motor. Ako po ang nagpunta doon sa boss niya. Naka-duster nga lang po ako nung magpunta ako doon sa boss niya. Sabi ko, sir, tutubusin po namin yung motor. Meron na po akong pantubos. Sabi niya, hindi na pwede. Sabi ko, bakit hindi po pwede? Sabi ko, ganyan, may usapan naman po tayo na pag umabot sa hangganan ninyo, hindi na namin matutubos. Pero maaga pa naman po para matubos namin yung motor. Ayaw po talagang payagan. Ginawa ko po, nilakasan ko na lang ang loob ko. Sabi ko sa asawa ko, ilabas mo yung motor. Kahit anong mangyari, ilabas mo yung motor. Nandun lang po malapit sa gate, ilabas mo yung motor. Tapos sabi nung boss niya, hindi mo yan mailalabas. Sabi ko ganyan, sige.
Sabi ko, i-demanda mo na lang ako, mag-usap na lang tayo. Sabi ko, kung saan, basta yan ilalabas ko kasi amin yan. Tapos iniwan ko po yung pera. Sabi kong ganyan, ayan, kung yung pera, sabi kong ganyan, maraming testigo, doon po yung mga kasama ng asawa ko sa trabaho, lahat po sila nakatingin sa amin. Sabi ko, ayan, marami akong testigo na iniiwan ko po yung perang kung magkano namin isinanlaya, may sobra pa. Kaya ilalabas ko na po yung motor, bahala po kayo kung magdidemanda po kayo, magdemanda na lang po kayo kung gusto ninyo. Basta yung motor ay ilalabas ko dahil kailangan po namin yan, panghanap buhay po namin yung motor. Sa ayaw man po na sana ng asawa ko na ilabas dahil medyo natatakot din po siya, napilitan po siya kasi sabi ko pag hindi mo yan nilabas ako maglalabas niya kahit nahihirapan ako. Sabi kong ganyan. Nilabas din po ng asawa ko yung motor, wala rin po nagawa yung boss niya kasi talaga pong hindi po ako pumayag na hindi po namin mailabas yung motor. Tapos iniwan ko. Sabi nga po naman kasama niya, Mrs. baka po ano mangyari? Sabi ko, hindi. Basta testigo kayo. Ayan, iniwan ko yung pera, yung magkano yung sinanla ng asawa ko yung motor. May sobra pa yan. Sabi kong ganyan. Nasa ito ilalabas ko na. Sabi kong ganyan. Hindi pwedeng hindi namin may labas yan. Hindi kami kakain, hindi kami makakapagtrabaho. Kailangan namin yung motor na yan. Sabi kong ganyan. Sa awa naman po ng Diyos siguro medyo nahawa-hawan din po yung boss niya. Hindi na rin po inawat yung asawa ko na ilabas yung motor. Nailabas po namin yun, naiuwi namin. Hindi na rin po siya nagtrabaho doon. Nakapaghanap naman po siya ng ibang trabaho para i-survive namin yung tatlong bata. Yun. Naiuwi namin yung motor, na iayos namin yung buhay ng bata at nakakabili naman po kami ng gamot sa awa ng Diyos. Kaya yun. Beno mga kaibigan ko, mga karamay, hanggang bukas po muli, sana'y patuloy niyong subaybayan ang buhay ni Tita Emmy. Marami pa po kayong matutuklasan sa buhay ko. Maraming po salamat mga kaibigan ko, mga karamay. Pa-like and share po hanggang sa makasubscribe po kayo, marating niyo po yung bell para updated po kayo sa akin nilalapag. Thank you very much po. Bye-bye. I love you and I love you all. Bye-bye.